at the last judgment. We base on the Second Vatican Council dogmatic constitution for the Church. It is dogma, it is a mandate, it is our belief, no? That already the final age of the world is with us. Ara na sa aton, and the renewal of the world is irrevocably underway. Kung sa insurance ng irrevocably cannot be changed. And it is even now anticipated in a certain real way, no? For the church on earth is endowed already with the sanctity that is real, do, imperfect. Aral na, but hindi pa kompleto. May bakit pa, may stain pa. Siguro kabalo naman na siguro na, no? Kaya habang kita buhay pa, we are not perfect. So, may stain pa kita karon nga dapat limtihan nato. That's why ano kita nagsubok sa ato retreat. Every year sa ato retreat dapat we move on more closer, one step forward to the Lord. Hinay-hinay, hindi naman bigla na yun kay base mahulog na. So that is the message. Meaning, kinanglan nga we have to renew ourselves, no? Kaya kinanglan nga handa kita, no? Because it says in the word that mankind will suffer from famine. Aralan na subok, wala pa. Aralan na sabihin. Aralan sa atong na makiliran. Kita yung sa sindong to. Grabe to. Hindi sila gusto sang payo ngay padala to ngay supply sa mga atong brothers and sisters ito nga napikuhan. But they need tubig. Kaya minsan tubig hindi nun kabudlay. Kaya naman, ang ilang mga sources sa tubig ito na tubig, pinatabunan. Diba? So higpo lang ilang tubig. So what they need is containers of fresh water para mainom. Na-request ng mga upo naman dito sa Cagayan de Oro at sa Ibigan. Ayaw ka pa na ipadalis ng mga damit, mga habol, tubig, yun kay know-how na kami dili, ginagaway sa tubig. So, anak na, famine, no? And not only in Cagayan de Oro or Iligan, but all parts of the world, namukay na sa famine yung nakabusok mo. Kasi may mga climatic changes, ang mga lugar na mabugnaw, nag-init. Ang mga lugar sa mga mainit, nagbugnaw. Ang lugar na way ulan-ulan nga mga dutan dito, nalitik-litik. Karon sa India, grabe ang baka. Siya maniglisili, papanggap ribanda sa portiro ko, no? Kadutan ni sinanay ko, baka man to, nakapis, o baka man. Dito mo matagagan na ito, arat na. Pangin, natural disasters, nakapot na nito sa aton, arat naman. Yes, landslide. Number one, kita ko yung balik-balik sa CNN, atong tsunami gani sa Japan. O, kabalandok, no? Gawin katlaganan. Kaya why na patawag ito? Because it is nature. Ang Japan is one of the world's most modern country. But because of their technology, but what had happened? They were devastated. Because of sa ilaman siguro nga doing. Because I think sa iba ng mga balyena, dito pinakatay nila. Mga balyena? O? Hindi, si Mary Balyena, ha? Si Mary, oo, kasi gina-deep-sea-fishing nila. Pag may crane ng ilan ako, paparpo, ginakuat, tapos ginaslice, ginakao nila. Although, aton ng mga kultura ko sa labanan sa aton, ang mga taga-Mindanao, may pinasadyensan, ginasulog na ito ng postumbre sa kampo, sa ilaw, diba, sashimi. Ay, ato niya, kinilaw lang mo sa uli, nag-introduce ng Japanese people,
mga negosyante, gin-open na sa aton tong sashimi. Ang mga taga-Jinsan na sa sashimi man. Basta ulit taga-Manila na sashimi man. O, di ba? Okay. After natural disaster, we go to, which yun naman? Pestilence. Anong pestilence? Ipo ako yung mga meaning niya. Tapat lang. Mga tapat mata. Pisti! Kung sa Cebuano ka, pistilyawa. Yes. So, those things are natural and we are experiencing now, no? Pestilence. Whether we like it or not. Now, kung buhay na sa bugas, ano yan? Yes, bakit mo na? Diba? Gusto mo bakal sa mula sa Levi's 501? Baka na lang doon sa Maranao? Barato lang. Kaya gusto natin hindi masunod. Okay. Uy, alit pagkagaling ka ron. Nagkatabo na isa mo. False prophets who claim to be the Messiah will deceive and mislead people. Hindi na ako mag-istorya. Kung wala siguro, sa Mindanao, damo na nagtadako ito. Ang building niya, ang iyong grupo damo na, and even not only in Mindanao, but the Philippines and outside, no? Damo-damo sa kwarta, mo siya ito masaydo, kung ito kayo damo kwarta, galing dito. False prophets, na binagagay mga ito sila nga, the Son of God. So, what was written in the scriptures, ari na subong sa ito, we are experiencing now. So that's why, hindi na kita magulat pa sa panahon, nga buwas na lang na magpagpo, magbalik sa Ginoo, we have to clean ourselves, go back to the Lord, embrace the Lord. Karoon na gid. Bin Laden, no? Kaya nag-inspire isang Navy SEAL. Bukpo na siya. Kasi ang ulo ni Bin Laden is $25 million. Ang nakaigo ito. Kaya ito yung parte-parte sa mga Navy SEAL. Pero wala siya ng pagkilala. O katamo ko silaw. Mga po sa iyo. Pero sa hero Okay. Ano naman? Ayan. Nations will wage war against each other. We know may mga tremendous change ngayon in the Middle East. Mostly nag-revolt ang mga tao kay gusto na change. No? Sa mga labi na ako sa Syria, umana sa Egypt, umana sa kay Muammar Gaddafi, Libya, tapos na, right now in Syria, kasi ang ilan dito maaaring hindi magbaba sa pwesto. So nations will war, hindi kasi nation no? Ang latest news karon, hindi lang nation kundi against its people. Ang ibig kong mga tao, nag-rebuild sila because they don't like ang pamaagi na kasi wala sila sang freedom Kay monarchy man dito wala na yung gusto ng araya, wala na. Benching po, asawa niya, pwede na, kaya niya pabutang ang balay. But the thing is, ang tao na pulaan na, diba, napulaan na sila. So they want to have a change. Now, kung nagabasa ka mo sa newspaper, sa internet, the North Korea now is trying to test their long-range missile sa North Korea. That can overcome pa sa Japan at even sa Pilipinas, they can reach sa northern part 180, 190 kilometers away from dito sa northern Luzon. They can strike. So, nag-alert ang Japan kay in-anticipate sa Japan na pati sila ang tamaan. So, ang ginimo sa aton nga ambassador, hindi man si Romulo, si ambassador, foreign ambassador nato, na seek the assistance of UN na dapat mag-protest sila dito na hindi pagpadayon sa North Korea ang iyang missile, long-range missile testing. Kaya kasi mabutan ang Pilipinas. Kay kita long,
long ally kita sa US. So it is striking now. Though gusto pag nasintihan na. Kamay na lang yun. Kung si Brad Permino, bisan buwas galing siguro na Brad. Okay. So we cannot escape. Hindi kita maka-eskapo. Yan. But St. Paul describes a mass. Ano yung mga signs, no? St. Paul describes a mass apostasy before the second coming, which will be led by the son of perdition, the man of lawlessness, the adversary, who exalts himself above, and the so-called God proposed for worship. Sino ni? Satan. Yeah. So, tama ko sa mga division, no? Debate kita sa aton nga faith para nga they can attract our attention. Ito lang maghari sila because kung tamo ibang mga tao, you have power. May power ka, you can do anything you want. So ako na subong may mga may mga signs na. And even, hindi lang sign, but it was already proclaimed by St. Paul on the New Testament, a mass apostasy. A mass apostasy means a formal disaffiliation from or abandonment or renunciation of a religion by a person. Actually, if you are reading the blue book ni Mama Mary, no? Sa kada Sabado, ang word apostasy na nagagawa because it was being given to us by the Blessed Mother ang message niya na mass apostasy, no? Ang walang atong karoon ng kalaban. Ang mga dating mga members ng simbahan, iba change na because of their personal intention. So, ara na, no? But the Lord Jesus will destroy him with the breath of his mouth and annihilate him by manifesting his own presence. Makita ito sa Thessalonians 2, chapter 2, verse 3 to 12. So, may ara tayo nga barrier. Kung gusto nato na sa right side kita. But if you want the world things sa left side, sa goal kita, kami ato perting ang bulag-bulag, pero may lagat-labugan sa bugalan siya because ang kwarta isang imong kapareho yan, ginagasto mo. Kwarta sa Pilipino, dito ka eh. So, it will be destroyed by the Lord kasi ang projection dili sa una na gitagna na because of the word of our Lord that He will destroy him ang adversary with the breath of his mouth and annihilate him with manifesting his own presence sa the second Thessalonians. And of course, he still affirms God's triumph over the revolt of evil will take the form of the last judgment after the final cosmic upheaval of this passing world na sa Catechism, number 667. But beforehand, before we focus on the topic, ang dapat before lang dapat may final judgment para sa aton mga kaulingon. Ano yun? Final judgment of not, number 1, smoking. Mag-judge na kita, hindi kita mag-smoke. Una-una, basi masunog balay ta, basi masunog ang atong ating house. Basi masunog ang silingan ta. And also, final judgment to stop spices, mga lima yung bisyo, no? Na ginastakatan ng mga kasigitao, pwede na. We have to final judge ourselves to stop. And we have to one step forward na we have to make a change in our lives.
Kasi we speak that when God orders us to do something, we must listen. Many of us have listening kay mag-aahon. Kasi if there is silence, there is God. Remember, no? Kaya kung minsan ako particular ko sa balaygan sobrang nag-aahon sa balay, medyo nag-aahon sa ng boses ko kaya gusto mag-aahon. Kasi for me, silence, there is God. God is speaking to us. Hindi mo kasi mapagyan ang inuukong mag-aahon. Tama, Brad? Hindi. So, silence gifted me. Because if we listen to ourselves or to the world around us, hindi mayo, it will bring us to damnation. God speaks to us every day in our ordinary life. Nagahambal sa ato ng Ginoo in every minute, in every step we make, in every count of our lives, in every seconds. Ordinary ways lang na siya. May nag-aambol sa ato ng mga maayo nga karita po. That's why kanina, when we listen, when we reflect, daw nagkatulog na kumaluwa ito ng bingin kung si Brad ano to. But selective bad rain, it is a good sign because slowly, God is manifesting His own ways to us for a conversion. Truly lang nga ato no way, wala na paliko, left or right, hindi so sa iya. So mapatagal na we can feel that even though we attend the Mass every day, na-feel din nato na siya. Kaya dapat ganit karon we have to value with every count din sa aton na retreat. Kadang ito value as I have said. Hindi na ato mabalik din ato retreat 2012 sa next year. Hindi na. It'll be part of our life na balikan na natin retreat natin ngayon. So dapat we have to value. We have to embrace here. Amati kita. It says that our Lord will come suddenly. Kaya according to Brad Ray, may agility, Brad. Agility when you speak kung sa Amerika, sa isip na siya sa mind, arang na yun nobody can do that. Sa tao, hindi pwede yan. The Son of Man in His day will be like the lightning that flashes from one end of the sky to the other. From Luke chapter 17 verse 24. May tao na dali. Yeah, the Son of Man on His day will be like the lightning that flashes from the one end of the sky to the other. It was revealed by St. Luke to the New Testament. So, naka-set up ng second judgment, but wala pa sila nakabalo, no? And St. Peter predicts, the day of the Lord will come like a thief, and on that day the heavens will vanish with a roar. The elements will be destroyed. Sino din mga elements? Evil. The elements will be destroyed by fire, and the earth and all its deeds will be made manifest. Kaya na doon na bang ni Brad Ray kasi ang roads sa wala, ang ship sa totoo. Tidiin kita? Totoo nga? Totoo, yes. Totoo gini. So muna ito ginahimok pero dapat nga pakato kita sa totoo, hindi sa wala, hindi sa tama. So may kamay kita kapitin siya, no? Medyo kulang atong tulong, but surely, amo na ang mga way na we are just experiencing para makato kita sa mismo para din na mapawala. Okay. Kin-predict na galing siya, sa New Testament by St. Peter. And death will be no more. The dead shall rise, and those souls
who have died will be united again to their bodies. As I am listening kay Brother Ray kahapon, basis kahapon, slowly doon, ari na niya sa iyang mga topics, no? The dead shall rise and those souls who have died, ang mga napatay na sa una, will be united again to their bodies. All will have a glorious, transformed, glorious, kay hindi papadya ganit, nakita ko kung okay na talaga, siga mo may meaning ko to. For me, that's a meaning. All will have a glorious, transformed, spiritualized body. As Saint Paul said, he will give a new form to this lowly body of ours. Kasi subong lowly pa ang aton nga status. Kay, nag-ano pa kita, struggling din, militant. Yan. Kasi subong nga, ito subong church militant kita eh. Kaya kung dito sa langit, church, triumphant na. He will give a new form to this holy body of ours and remake it according to the pattern of His glorified body. Wow. From Philippians 3, verse 21. It is a promise. He will transform, spiritualize our body. Ang mga mabili nasa right ha. As Saint Paul said, He will give a new form to this holy body of ours and will make it according to the pattern of His glorified body. And no one can do this except our Lord. Wala sa ibang mga imo, sinimuli siya lang. So, with this kind of retreat, so muna gani kita slowly na transform na nitatang to our founder. Kaya para hindi sa ato, no? Hindi para sa kay man. Kay pagkabot dito sa second life naton, ang asawa ko ba hindi namin siyang kilalahay. Nakilala niya po? Hindi na? Why na? Okay. So pagkabot dito sa heaven, sino kay Ate Jing, hi, sabay-sabay, hello. Hi, hello. Sabay-sabay, hello, hi. It's still 2012 to. Diba? Kaya why nag-clear? Ako din ipapadyak, wala na eh. No? So ang mga couple nila, bilang kita married as husband and wife, but after life, why na kasi spirit na nila. Okay. Para sa Bible, yes. So, this region the Bible. So, hindi na mga makuha natin karon, dapat we have to keep, no? Dapat nalista. Para when we go home, we have to reflect. Hindi na kita mga ito sa Boracay, pag natin, nag-uuna na sa bakol ang ato natutunan diri, ang ato ng behavior, ang ato ng gather diri, para mag-reflect kita. After that, pwede na kita maglagaw-lagaw naman. But in the sense, after our retreat, sa way pagkanay, naglagaw na. Okay. Kasi in this world now, someone said that we are living in the less times. So kung ang aton karon nga ginaniuan, less times, so that if the gadgets are wireless, less time na karon na, kasi ang mga gadgets ginagamit na wireless. Our doors are keyless. Our youth are jobless. Tama? Nigit, jobless ka? Our leaders are shameless. Our relationship, not with our wife, are meaningless. Kopyahan nyo ba? Bilang kopya eh. Our attitudes are careless. Oh? Careless? Okay. Our values are heartless. Can you imagine our values? Not the word, and the situation are becoming
Ama ko, ikayin ko, tawad, panyaka, paluto, panyako. Di ba? Oo. Kapag sa bukas na ron, ako basurina, pila na nene? 16 to? 50 yata. So, isa na lang na yung gusto, okay na? The only way to reverse the situation, yes, is to go back to God's heart and really listen, follow, and obey His instructions. And there we must meet Him and meet each other as brothers and sisters again. So ayaw itong mga cages to ba? Ang mga relationship na ito, shameless. You know? So muna ko ng word, no? And we go now. Death will be no more. Next. Thank you for listening. Meron pa. And stay awake. Pagmata, hindi kita matulog. O kita ko, kita ko lumungkot, kaya tatawa na po sila ng gabiyong-giyong. Thank you. Partly. Thank you for listening and staying awake. Okay, but before I will have to end the student presentation from his professor, may gabay lang mga song prepared na dapat hindi kita mahadlok. Because it is our Lord who is always with us. So dapat we must give praise. We have to cling. And be not afraid. Be not afraid, brothers and sisters.